Hello, what's up? This is Rain Manguera and this is still the Hotman channel. Sa mga nanibago dyan, the same pa rin po yung mga content natin dito. Pangalan lang po pinalitan. Pangalan ko na lang po ang ginagamit ko ngayon, okay? Nakita ko to sa Lazada. Real talk, binili ko po ito. Galing sa Lazada po ito and nagulat lang ako na matagal na pa itong phone na to. A few months ago pa, di ba? May nagpost na nito si Paul Tech TV. Nito ko lang nalaman din. Pero akala ko normal lang siya na smartphone. Ganito lang. Turns out, meron siyang case na extra 4,000 milliamp hour na battery. So basically, this one has 6,000 and this case na extended battery niya, charging case ang tawag yan, charging case, is dadagdag pa sa 6,000. So total, simple math, this is 10,000 milliamp hour capacity na smartphone. Okay? Again, ang price tag po nito is sa budget category lang ha. This only cost 4,499. This, ganito kamura. Okay? Take note, 4,500 sabihin natin. Meron ka ng smartphone plus extrang battery. Okay, so kung ayaw mo na makapal ng smartphone mo, meron kang 6,000. 6,000 milliamp hour is actually malaki na yan, di ba? Kasi usual naman is nasa 5,000 milliamp hour, but 6,000, malaki na yan. Hindi ka na bibili ng case, may sarili ka ng case na kasama, and yung case na yon is hindi lang puprotektahan ng smartphone mo, meron kang charging case na Can you imagine that? Solid to from Itel again, hindi po ito sponsored. Ako mismo bumili nito. So, bear with me na natutuwa ako na may ganitong smartphone. Okay? May ganitong smartphone. Nice! So, yan. 4,500. Kung interesado kayo, iwan ko link dito sa video description or pipin ko sa comment. Okay? Solid. Nice. Okay, anyway, continue na tayo. So, again, wala pa ako masyadong idea dito except for the fact na meron siyang ganito. Okay? So, hiwalay nga rin siyang box. Pag binili nyo, 2 box ang darating sa inyo. This is so nice. Okay, continue. Ano tayo? Balik tayo sa pagiging normal, okay? 4GB lang po ang RAM niya, okay? So, as you can see, hindi po siya totoong 8GB na RAM. Again, 4GB lang siya. Gumagamit lang siya ng 4GB din na extended RAM or virtual RAM or fake RAM, okay? That's virtual RAM. Means, hindi totoo. Pero in fairness na, meron siyang 256, ito po, 256GB storage. Tapos, merong price lang na 4.5. 256GB na storage. Sa 4.5, I don't know, kung ito ay matino, turns out na napaka-decent nito. This could be by #1 most recommended smartphone para sa mga tropa nating riders yan, panglaspagan lang, pambardagulan, or backup phone, or anything na pasok sa budget na within 4,500. Ang kulit ko, no? Pero, again, this is impressive. Anyway, buksan na natin. Okay, let's go. Unboxing time. Yun. Okay, tatin na natin to. And we have warranty card, pang sundot na SIM card, extra jelly case. In fairness, hindi transparent. Ano lang, medyo transparent lang. Smoky gray. Pwede. Nice. We have the Type-C and Type-A charging cable. And an 18 watts max ng base rito na charging brick. You know. Buksan na rin natin to. Uy, nice. May kabigatan din. So, solid din talaga ito. Ayun. Ay, hindi rin basta-basta, boss. Hindi rin basta-basta to. Hindi rin papitsugin eh. Oh. Makapal at mabigat. Solid din. So, nice. Parang hirap paniwalaan na ito ay 4,500 pesos lang. Ano? Parang itong extrang power bank niya to na case is nasa 4,000 na to eh. Pag binili mo to sa ibang phone, ibang model ng phone, tapos bibili ka ng ganito, around 4,000 to 5,000 din eh. But this here, libre lang siya. Solid ah. Ano to, pindutan? Uy, okay. So, kung gusto malaman kung ilang charge, so, supposedly siguro mga 70% lang yan. May patay na yung isang LED eh. Dito is slot para sa camera and the flash. Mapapansin natin is dito siya nakapatong yung pinaka-battery, no? And Type-C siya, orange. And mga butas para sa mga ports. Hindi rin basta-basta, hindi siya pipitsugin actually. Very premium din yung pagkakadesign. And pansin ko, gawa naman siya sa plastic and hindi naman basta-basta rin na plastic. But durability, I don't think very durable. Since gawa nga siya sa plastic. And nandito yung pinaka-slot. Type-C din. Okay, and of course, meron tayo mga shock absorption ng mga corners and pang-hold din actually ng smartphone. Okay, so basically ito mga kasama sa box, yung mga importante at least. Okay, now, dito na tayo sa smartphone. Tabi mo natin to. Yun know. Ito na nga siya. Not bad. Actually, hindi rin naman siya mukhang pipitsugin. Again, nasa 4,500 pesos category lang tayo ha. Gusto kong ipaunawa lang sa inyo yung mga basher dyan at kung mga negative reaction na please, huwag niyong kakalimutan na this is 4,500 pesos with this
features na kasama. And the design actually is not pang 4,500. Better na sabihin na nasa 7,000 pataas to na mga design, no? Ganda. And solid din yung bigat. Actually, hindi rin siya pipitsugan. Mukhang may parts dito na bakal din talaga siguro. Plastic to. Maybe this one, no? Hindi rin eh. Basta mabigat siya for some reason. And then, konting explore muna tayo, no? Dito yung power button. Probably dito rin yung fingerprint kasi nasa budget category tayo. We can expect na nasa screen yan. Nandito yan yung pinaka-fingerprint. Volume rocker. And then sa taas, wala po nakalagay rito. Dito sa kabilang side, nandito ang ating SIM tray. Check na rin natin. Sana may dedicated na micro SD card slot. And good news. So, dual SIM plus dedicated micro SD card slot. And if I'm not mistaken, supported dito ang 512GB to 1TB. Just to be sure, 512GB na lang para talagang may mabibili kayo kasi walang mabibiling 1TB sa ganito kalit na platform tapos budget nyo is pang 4,500 pesos lang. Malamang mas mahal pa yung 1TB dito eh. Anyway, 512GB mas realistic. 256 to 512GB storage. Lagay nyo dito, okay? Siyempre, lalagyan na rin natin ng SIM card para magamit natin sa mga susunod na araw. Let's start with the review. So, skip na natin. Diretso agad na tayo sa detalyadong review. Skip tayo ng 1 week to 2 weeks. Let's go! So, ayun. After 2 weeks na yata mahigit. Medyo tagal na rin. Napagamit na rin talaga ako dito sa phone na to. So for confirmation, ito po ang kanyang specs. Yan. So this is running on Android 14. That's ITEL OS 14 po. MediaTek Helio G50. 12 nanometer lang po yan. So medyo may kalumaan na yung kanyang nanometer. 2.2 GHz. Parang Helio G99 kaso yung kanyang GPU is PowerVR G8320 which is 680 MHz lang. So medyo dyan siya bumagsak. Mahina po ang kanyang GPU. Okay? The good part is 4GB RAM ito at 256GB na storage. Kahit na ito ay naglalaro lang sa 4,000 to 5,000. Depende po kung makuha nyo siya ng sale, no? But anyway, pause nyo na itong video kung gusto nyo pang basahin. And ako ay magtutuloy-tuloy na sa aking na-experience. So this is the detalyadong review. Let's start! Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, pressure. So unahin ko na muna agad yung battery, no? Sa battery, this one, itong kanyang, what do you call this? The extra battery. Ako mapapansin nyo, 72%. Okay? So, hindi po siya nag-charge. Kapag ginagamit nyo siya at naka-on, naka-off po yung ilaw na yan. Itong kanyang LED na, itong apat na ilaw na to. Yung apat na yan. Kapag hindi po yan nag-iilaw, hindi po siya mag-share ng kanyang charge dito sa phone. So, that means, ito po ay convenient lang na power bank or more like smartphone case na power bank. Yes. So, pansin nyo 72% yan, di ba? So, pipindutin ko to ng isang beses para gumana yung charging niya. So, mag-charge to as a power bank. Ilaw. Ayun. Kita nyo? Charging. So, hindi po siya direct. So, kapag nilagay mo siya sa smartphone na to, hindi po siya agad mag-charge or hindi niya i-share or hindi niya ita-transfer yung power niya dito sa battery ng smartphone mismo. So, ngayon pa lang siya mag-charging. See that? Kasi nailaw to. Now, hindi ko inaalis yung pagiging convenient niya. Actually, very good at very nice na merong ganitong accessory ito. Actually, sana gayahin ito ng mga iba pang mga smartphone manufacturer, mga ibang brand. Ang solid nito, lalo kung ilalagay nila ito sa flagship smartphones, mga mid-range smartphones. Very convenient, pero mo, yung case mo na mismo ang power bank. Hindi na yung parang hassle na meron nakasabit dito or meron ka pang wire dito. Hindi na. Ito na mismo. So, para may dalawa kang battery na smartphone mo at yung isa, ikaw ang masusunod kung kailan mo ilalagay or ikakabit. Or, sa case nito, pun intended, is mag-charge sa smartphone mo. You know? Now, kung ayaw mo na siyang mag-charge muna, pansamantala, siguro patitigilin mo muna. Kasi siguro umiinit or something. Pero in fairness, 2 linggo ko siyang ginagamit. Hindi po siya umiinit while nag-charge at ginagamit ko rin. Siguro dahil sa Facebook lang naman ito. Hindi rin naman ito pang gaming. So, again, para buksan siya kanina, isang pindot lang. Pag i-off naman siya, 2 pindot naman. 1, 2, and kita nyo, wala na siya. Again, pipindutin ko rito. Wait, nakapain ko ha. Again, pagka pipindutin ko ng isang beses yung power bank, see that charging, and pag pipindutin ko naman ng 2 beses, up, back to normal. Okay? So again, this is not an extension ng battery niya. This is more like a power bank na ginawang case ng smartphone na to. Sana talaga gayahin to ng ibang
brand. Ang solid. Very good implementation. Kaso nga lang, sobrang hina naman ng smartphone. Wait lang. Bago tayo dumiretso ng dyan is, ito na matutuwa kayo. No? So, kapag ginamit nyo naman siya ng, kahit di nyo muna isaksak itong phone na to, actually, alam nyo ba na maganda rin yung kanyang battery life. So, syempre, tinest natin to sa PCMark. Matagal na rin naman sa atin ito. Tabi ko muna to ha. Pakita ko lang sa inyo. Sa PCMark, alam nyo ba na hindi ko ginamitan ng extended battery. Ito lang. So, the whole time na tinetest ko siya actually, basta dito lang sa studio, hindi ko kinakabit yan kasi pang emergency na lang yan. Sinasama ko lang yan sa biyahe pagka lalabas kasi anin ko naman yan dito. Meron naman dito mga chargers at mga outlet. So sa half brightness na tinest natin siya, half volume with internet, mobile data, naka 15 hours and 38 minutes. Ang kunat nun, wala pa siyang nakakabit na power bank ng time na yun ha. That's 15 hours 38 minutes. Okay? Pero in fairness, syempre magbabago yan kapag nag-install kayo na masyadong maraming apps dito at games. Okay? So akin lang naman is, at least sa experience ko, ito yung mga technically, marami pa rin naman to. Gano'n ang daming bloatware eh. Pero anyway, move on tayo. Okay? Sa full brightness naman, sa full brightness, full volume with internet, mobile data, 10 hours and 10 minutes. Yes. Ang kunat po niyan, 10 hours, 10 minutes sa full brightness. So, dito pa lang, winner na agad to. Tapos, ikakabit mo pa ito. Baka abutin ka na ng 2 to 3 days nito kung hindi ka naman heavy user, di ba? Ikakabit mo pa ito, isasaksak mo pa ito. Oh my God. Ang solid. May ganitong I think perfect to sa mga tropa nating riders. Kung gagamitin nyo ito sa inyong mga biyahe para hindi na kayo nag-worry na baka malobat kayo or long drive or anything na tingin nyo, matagal kayo hindi makakapag-charge. Best case scenario. Best battery case actually. This one. Okay? So, battery pala makunat na. Now, pag ito naman ang chinarge nyo, this one, ang phone lang, hindi po kasama yon. Pag ito chinarge nyo, 20% to 100%, 1 hour and 30 minutes. Medyo may kabagalan. Kasi, tandaan nyo, 6,000 mAh ito, tapos, ang kanyang charger ay 18 watts lang. Yeah. Doon naman medyo matiturn off siguro yung iba kasi ang slow charger, tapos 10,000 mAh ang pupunuin niya. Okay? Ang ginaganda pa nito, pwede nyo po siyang i-charge na nakakabit itong phone na to. So, kahit sabihin natin naka-off, diba? Naka-off. Ngayon, i-charge natin siya while nakakabit yung power bank. Naka-off yan, and then iilaw yan supposedly. See that? Yun. And automatic, bigla rin nag-charge siya. So, kahit i-off nyo yan, mag-charge pa rin yan. In-off ko. Pero nag-on pa rin siya. In-off ko. Off natin. Hindi na siya pero nag-charge siya continue. So, pwede nyo po siyang i-charge dito na para hindi nyo natanggal kabit itong power bank. Okay? Note din na may kabigatan siya kapag nakakabit. So, yeah. Masanay-sanay kayo ng konti. So, again, sa mga tropa nating riders yan na medyo malalakas naman ng kamay at braso, solid na to sa inyo, okay? Ang problema nyo na lang siguro is yung phone holder na kaya i-hold yung ganito kakapal na unit. Yes. Yeah. Now, yung power bank naman, what if ihiwalay mo ng charge yung power bank? Kung kanina, 1 hour and 30 minutes, sa power bank naman, 1 hour and 15 minutes kapag ito charge nyo. Yes, 18 watts again. So, paalala ko lang sa inyo, kaya slow charging talaga siya. Now, dito sa battery saver or sa battery settings niya, pansin nyo, wala pong ibang special dito ng mga feature like bypass charging kasi hindi naman kasi ito gaming phone, so hindi na nilagyan ng ganun. So yun lang medyo nawala again kasi hindi naman siya gaming phone, so wala po siyang bypass charging, not to mention 18 watts lang kasi. So yeah, not really pasok sa minimum requirements ng bypass charging, which is 20 to 25 watts dapat. 18 watts lang to. Okay, so sa rating ng battery, bibigyan ko ito ng 8 out of 10. Okay, so siguro kung nilagyan nila to ng at least 60 watts na fast charging, bibigyan ko to ng 9 out of 10 or possible na 10 out of 10 pa sa battery. Again, battery pa lang tong nire-rate natin ha. Pero dahil nga slow charger siya pero meron siyang ganitong mga features, so bibigyan ko siya ng mataas na 8 out of 10. Mataas pa rin naman po yun. Bitin lang tayo sa fast charging. Ang solid nito, ang galing. Sana talaga marami pang i-release si Itel na ganito pero medyo mas malakas-lakas ng konti na chipset na. And speaking of chipset, ito na. This has MediaTek Helio G50. I believe this is just another iteration or rebrand ng Helio G20, 25 yata. Basta, yung mahinang yan. 12 nanometer pa rin siya hanggang ngayon eh. What? Nasaan na tayo ngayon? Nasa 3 nanometer na yata o 2. Diba? So, yeah, this is just a rebrand of an old chipset na ginamit na years ago. Okay? So, ang total score po nito is 158,000 lang naglalaro. Bakit ako na rin din sa inyo actual? Yun, 158,433. So, 18,000 lang yung GPU nyo, ang baba.
For context, ang GPU ng Hilo G99 ay 70,000. Ito ay 18,000 lang. At CPU, 52,000. Ang baba rin. Kahit na naka-overclock na sa 2.2 GHz, ang baba pa rin. No? But anyway, yan po ang score niya. Now, yung kanyang storage, tinest ko, kasi inisip ko sana UFS. Pero nakalagay dito UFS 2. Pero I believe, tingin ko, kinonsider lang siya na UFS 2 nung test kasi umabot yung sequence write niya, write speed niya sa 200 MB, which is yan yung average ng UFS 2. Pero sa sequence, dapat ito ay 600 MB. But ang baba lang ng kanyang sequence read. That means ito ay boosted na eMMC. Hindi to actually UFS 2.0 na taliwas sa lumabas sa result na ito. Ito ay boosted na eMMC 5.1. Yes, yun. So, to finalize, this is 4GB RAM na LPDDR4X, 256GB na eMMC 5.1. Okay? Alright, malinaw. Siyempre, dahil hindi naman ito gaming phone at to be fair, medyo napakabagal siya. Pakita ko sa yung sample, oh. Yeah, loading pala yan. Kahit yung settings, minsan, ang bagal niya pa rin mag-loading eh. Hindi siya ganun kabilis na nag-react. Wait, di pa tayo na medyo may konting... See that? And, okay, settings na yan ha. What else? May ganun siyang feature na parang sa iPhone. No? Okay, that's nice. Pero parang orasan siya. Special function. Meron siyang, in fairness, meron siyang memory fusion na kung gusto niyo lang naman, naka-activate pala to. Hindi ko pinakikialaman yan, don't worry. Kaya naka-default lang yan. Dynamic bar. Kita niyo yung bagal ng ano niya. Tinanggal ko na animation ito pero mabagal pa rin siya. So, again, not for mga demanding dyan na nag-expect ng mataas sa isang 5,000 pesos na smartphone pero may mga ganitong feature na extra. So, yeah. Sa chipset siya bumagsak pero the rest naman okay. Again, nasa 5,000 tayo na category. So, I don't think it's fair na magreklamo pa kayo, okay? May ganito kayong feature. Dito siya tinipid sa performance na part. Pero, kung gagamitin nyo to for social media, pwede na to siguro. Makakapag-social media na kayo dyan. Makakapag-scroll. Ito, nakakapag-scroll ako dito sa Google Play Store. May kabagalan lang. Kasi naka-mobile data tayo. Lipat tayo ng konti sa Wi-Fi pala. Yan, para mas bumilis-bilis dito. Yeah. Medyo mabagal po kasi ang mobile data dito sa loob ng bahay. Okay. So, yun, kita nyo naman, makakapag-scroll. So, kung social media lang naman ang usapan, pwede nyo pong gamitin ito for social media use. Yep, mabagal. Okay, anyway, never mind. You get the point. Hindi siya ganun kabilis. Now, tinest ko siya sa game, pero syempre dahil hindi naman talaga ito pang gaming at kita nyo naman, normal na opening lang ng sarili niyang settings ay mabagal. So, sa Mobile Legends ko lang po siya tinest. To be fair, playable naman siya. Sinet ko siya sa medium graphics, low resolution, high FPS. Nag-run naman siya ng around 30 to 55 FPS. Yes, fluctuation. Low resolution na nga at medium graphics pero bumabagsak pa rin siya sa 30 FPS. Actually, real talk, bumababa pa rin siya actually hanggang 25 FPS pa kapag sa kalagitnaan ng battle. Yung masyado na maraming character sa screen, bumababa pa siya minsan sa 25 FPS. Makikita niyo sa observation, yung mga fluctuate na ganyan yan. And ipapakita ko na rin sa inyo yung average FPS from Tacostat. Yan o, kita nyo, grabe ang fluctuation dyan sa clip na yan, di ba? Yan o. And yung average FPS nasa 37 FPS lang. So technically, hirap siya sa Mobile Legends. Napakagaan na po na game ng Mobile Legends, pero hirap na hirap siya i-stabilize yung FPS ng Mobile Legends. To be fair naman, nasa 38 degrees Celsius lang yung temperature niya. Paglaro tayo ng 2 games. Okay? So yeah, Mobile Legends kaya, hindi lang stable. That's it. Mga light games na lang ilagay nyo dito. Okay? Pansinin nyo rin, no, dyan sa Mobile Legends na nilalaro natin. Yung memory, yan ay RAM. Sa baba, yung nasa baba ng FPS, yan po ay RAM. Almost 100% na nakukonsumo niya na 100% yung RAM. Nag-fluctuate siya from 90 to 96, even 98% ng RAM. Paubos na yung RAM. Hirap siya. So, bitin talaga siya sa 4GB na RAM. So, yeah. That's the performance. Okay? So, sa performance, alam ko 5,000 pesos lang ito pero may mga na-test ako sa mga mag-ano dyan na i-defend ito. May mga na-test tayo na 3,000 to 4,000 pesos na smartphone. Recently lang din. Gusto nyo check nyo rito sa channel. Pero I think isa to sa pinakamababa. Kung hindi man ito ang pinakamababa, at least isa sa mga pinakamababa na performance na binigay sa atin kahit nasa 4,000 lang siya. Bibigyan ko lang ito ng 4 out of 10 sa performance. Sadly, yun lang yung kaya ibigay kasi talaga namang medyo sluggish talaga siya. Okay? Now,
lipat tayo sa display. So, supposedly, kita nyo, supposedly, this supports up to 120 Hz screen refresh rate. Yes! Pero makikita nyo 90 Hz. Pero pag pumasok tayo sa settings, ayan, makikita nyo 120 Hz screen refresh rate. See that? Now, papakita ko sa inyo yung display settings. Sinet natin siya, of course, sa 120 Hz dapat, pero yun lang available, isang auto switch and standard. So, lagay ko sa auto switch para at least nakakita tayo kahit pinsan ng 120 Hz. Yan. So, yeah. You know. Tapos pagka nasa home tayo is 90 at least. Diyan nyo lang ma-experience yan. I don't know kung sa iba pang apps, but so far, sa Facebook yata, kaya niya naman kahit paano. 60 Hz lang din. Anyway, sa YouTube, 60 Hz lang din, I believe. 60 Hz nga lang din. So, yeah. Yung 120 Hz screen refresh rate niya na nasa marketing niya or kung nasa box man niya, nakasulat din ba sa box dito? Wala na, hindi pala nakasulat sa box. Well, at least hindi niya sinulat sa box kasi kung gagamitin nila yung 120 Hz for marketing, hindi niyo naman talaga ma-enjoy yung 120 Hz na yun, even the 90 Hz. Kasi nga, dito lang siya gagana. Pag naglaro na kayo, pag nag-open na kayo ng apps, naglaro kayo ng games, 60 Hz lang talaga siya. Okay? May mailagay na lang mga manufacturer ngayon para makabenta, no? But anyway, sensya na. I-real talk natin, no? This is 6.67-inch IPS LCD, 720p. Again, up to 120 Hz screen refresh rate kapag nasa settings. Okay. And up to 500 nits po yung kanyang brightness. Pero meron siyang feature dito, display brightness, na merong high brightness mode. Actually, pwede siyang umakit hanggang 700 nits. Yun yung pinaka na reach niya sa test ko, and sa kanyang multitouch naman ang kaya niya lang is hanggang 5 na sabay-sabay na daliri. Okay? Widevine level 3 lang po ito kapag ginamit sa Netflix. So, nasa ano lang tayo? Nasa 480p maximum na resolution. Yes, hindi tayo abot ng 720p. Sa kanyang touch sampling rate, in fairness, supported niya hanggang 1000 Hz invoke po. Pero ang actual niya na touch sampling rate is 150 Hz touch sampling rate. And makikita niyo dyan sa video, yung tinetest natin is maganda naman actually yung kulay niya. Hindi siya dull. Buhay na buhay din siya. Pero ang problema, kapag tinaas natin yung resolution while watching YouTube lang, kita nyo, garalgal yung movement, yung pag-play ng YouTube, garalgal. So, it would be best na, lalo pagka may HDR support yung video, lalong hirap po siyang mag-play. So, basically, ibaba nyo lang sa 480p to 720p at least kapag hanggat maaari para hindi gumagaralgal yung video. So, don't kitang-kita nyo, no? Kasi ipinilit nila dito yung Helio G50 na hindi naman na actually usable sa panahon ngayon. But here we are, kahit YouTube, pansin nyo, garalgal yung movement ng pinapanood nyo. So, yeah. Yun lang. I believe masyadong na-hype ito nung nirelease, no? So, sa mga medyo na-hype dito at na-dismaya sa performance, naku po, pasensya na. Ito, at least, pasensya na kung late na yung video na to. Recently lang kasi pumasok sa radar ko ito. But anyway, sa display, bibigyan ko lang ito ng 6 out of 10 na score. Okay? Malilito riyan sa bawat review, malinaw at Now, sa camera, this has 13 megapixel rear camera and 8 megapixel sa front camera. Supported niya both 1080p at 30 fps sa video recording. At ito po ang kanyang samples. Yan. Okay, so this is the 1080p at 30 fps video recording ni ITEL P70 or Power 70. Okay, so wala pong stabilization, so hindi ko na iti-test while naglalakad. Sigurado shaky naman yan. Dito pa nga lang, actually, konting galaw lang okay, nag-chat. Dito pa nga lang, konting galaw pa lang ng kamay ko is shaky na siya eh. Diba? So, yun. Anyway, test lang natin. Times 2. Actually, not bad, oh. Usable pa rin kaya times 2. Ang max niya is, let's go 4 times. Actually, very usable pa rin kahit 4 times, no? Pwede pa. So, okay naman siya kung gagamitin siya for video recording. Okay na okay. So, gusto ko lang malaman. Matagal ko hindi ginagawa to kung mabilis ba yung focus. Kasi, usually sa mga budget smartphone, mabagal yung autofocus. So, focus. Okay. Malinaw. Focus. 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 Aba, nakakasabay siya. Focus. 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 Okay. Focus. Nasa likod pa rin yung focus niya. Malinaw pa rin yung mukha ni Luffy. Focus.
Ayun. Focus. Focus. Mabagal. Focus. Pansinin nyo to, yung mukha niya. Malinaw, di ba? Supposedly, pagka inano ko yung kamay ko, inilagay ko sa harap, mawawala or lalabo. Okay, good siya ngayon. Focus. 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 Okay. Okay na siya. So, hit and miss din ng konti. Pero most of the time, mukhang okay naman. So, yeah. Pwede na po to. Again, nasa price tag po tayo na 5,000 pesos. And probably, pag nakuha nyo pa to na may sale, like October 10-10 sale, at saka 11-11 sale, mura to. Okay na siguro to. Kung gusto lang naman niya. Kung trip nyo lang naman ito, okay? So, yeah. Kamusta yung microphone? Okay, so this is the front camera. This is 8 megapixel pero kaya niya rin ng 1080p at 30 fps. So, yeah. Medyo actually dull yung kulay niya. Pumuti pa nga ako rito. Dapat may team ako eh. Pero, yun nga. Pwede na to. Usable for video calls, I guess. Yeah. Video calls, okay na to. Kamusta naman yung microphone? As you can see sa pictures ay usable naman for most of the shots. Medyo may konting noise lang at grainy minsan yung mga shots lalo kapag medyo madilim at basically as expected sa 5,000 smartphone okay na po ito. Social media ready na rin naman po ito. So yeah. So sa camera bibigyan ko lang ito ng 6 out of 10 lang din. Okay. Now, sa audio, this one has single firing speaker. Dito lang sa bottom lang siya. And ito pong sample. So basically, good lang po ito for small room na loudness, yung lakas niya, mahina po talaga. And actually, kulang siya bitin sa lahat, sa depth, sa bass, etc. etc. Pero usable na po ito. Again, kung di ka naman maselan, again, magsaselan ka 5,000 pesos lang naman ito. So kung di ka naman maselan, okay na po ito sa mga maliliit na mga rooms, makakapagpa-dugdug na kayo or kahit paano maririnig nyo na yung inyong pinapanood. Siguro, best scenario rito is bumili lang kayo ng headphone, earphone, earbuds, or Bluetooth speaker para maka-experience kayo na mas malakas na audio. Okay? Now, sa audio, bibigyan ko lang ito ng 6 out of 10 lang din. Yikes, puro 6 ah. Now, lipat naman tayo sa connectivity. Sa bawat review, malinaw at totoo. This supports only 4G, VoLTE, VoWiFi. Yan o, makikita nyo dyan sa screen sa mga tests natin. And sa Bluetooth naman, Bluetooth 5.0 lang po ito. Infrared remote, meron siya in fairness. I don't know kung gumagana ito, but hindi ko kasi gumagamit ito. Pero meron siya sa kanya. Dito pala sa notification meron sa toggle niya. So yun. May FM radio rin po ito. You know. And of course, GPS accuracy, actually nagamit ko naman siya. Pero hindi ko siya mapagana sa GPS test natin for some reason. Pero nagamit ko ito sa actual. Tansya-tansya lang, around 10 meters accuracy na po ito. So usable para sa mga tropa nating riders, that's it. Usable, okay? Not really so much reliable, pero usable. Pero again, pwede na to pang bardagulan lang, panggamit sa tanghalin dapat or sa trabaho nyo na matagal, feeling nyo mo lolo batang kayo. Ito yun solid sana ito doon. Kaso nga lang yun nga, pang average use lang talaga siya. But anyway, speed test natin sa Wi-Fi, kaya naman niya marating ang 250 Mbps dito sa aking 800 Mbps na or Wi-Fi connection. Sa mobile data, medyo bitin ng konti kasi usually 10 to 15 Mbps dito sa loob ng bahay, pero hindi man lang niya maabot ang sagad na 10 Mbps. 8 Mbps lang yan sa nakikita nyo. So yeah, I think sa connectivity medyo bitin din siya. So bibigyan ko lang ito ng 5 out of 10 sa, my god, papagsak. 5 out of 10 sa connectivity. So verdict.
This is not for everybody, obviously, kasi ang dami niyang flow, ang dami niyang problem, and the only thing na nagpaganda lang sa kanya at binigyan ko na mataas na score ay 8 out of 10 is yung kanyang battery features and itong accessory nito. That's it. But without this, bibigyan ko to ng basura siguro na 6 out of 10 overall yun. But since meron tayong battery dito, so bibigyan ko siya ng consideration, i-aakit ko siya ito paano sa 7 out of 10. That's it. That's the highest I can give na score sa smartphone na to. Again, kinonsider ko na po dyan ang 5,000 pesos niya na price tag. That's it. That's 7 out of 10. Now, para kanino to? Surely, hindi to para sa mga tropa natin naghahanap ng mga performance ready na budget smartphone. Not for gaming, especially. Nakita nyo naman, kahit Mobile Legends, bumabagsak pa siya sa 30, even 25 FPS, kahit naka-low lang yung resolution at medium settings. So, kanino to? Siguro pwede na to sa mga nanay nyo na mahilig lang naman manood sa Facebook, sa TikTok, and maybe even YouTube, basta babaan lang yung resolution. Pwede na to sa mga lolo tola nyo or sa mga kids na kailangan nyo lang, may contact sila lagi sa inyo, matatawagan, matchat, pwede na rin ito doon. Aside from that, kung balak nyo itong gamitin sa medyo demanding na mga purposes, I will not recommend this smartphone. Okay? Again, nakakonsider na po dyan yung 5,000 pesos niya na price tag. I tried na ibigyan siya ng galanting score, but that's it. Kailangan natin magpakatotoo real talk. And ayoko rin namang sisihin nyo ako dahil tinaas ko ng tinaas ang score. Baka sabihin nyo, baka pagsisihan nyo pala tapos balikan nyo ako rito. Bagsak naman pala sa actual na gamit. Pero like I said, real talk tayo rito and detalyadong review, and pinapakita ko sa inyo yung mga actual din na mga results na nakuha natin while using this phone. So again, this is the itel Power 70 or itel P70. Ano kayang smartphone ang kasize nito na kasya itong power bank na to, no? Meron ba? Kung may alam nga kayo, sabihin nyo, baka pwede natin ilipat sa smartphone na yun na same size na pwedeng gamitin ito. Dito ako nanghihinahin, gusto kong gamitin sa ibang phone, not here. But anyway, again, itel P70. Kung nagustuhan nyo yung ganitong style ng review, honest, nakakatamad, mahaba, yes, boring, hindi tayo nagbabato rito. But if you want detailed, hindi perfect, hindi kompleto, malayo, dami pang kulang ng review na to, pero detailed base sa mga importante na kailangan nyo nang malaman agad bago bilhin ng smartphone na to. Kung nagustuhan nyo yung ganong style, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. This is Rain Manguera, and this is still the Kotman channel. Pinalitan lang po natin ng name sa mga nanibago dyan. I'll talk to you again sa next video. I'm out.